Magandang hapon po. Nang araro ng mga sasakyan sa kabumangga sa isang tindahan ang isang truck sa Marikina. Overloaded pa raw ang humaharurot na truck, 2 ang namatay, kabilang ang isang bata. Nakatutok si Katrina So. Pasado alas 11 ng umaga kanina, nakuna ng CCTV sa A. Bonifacio Avenue sa Barangay Barangka, Marikina. Ang truck na ito na mabilis ang andar. Naglalakad naman sa gilid ng kalsada ang isang bata na hindi na nagawang makaiwas sa humaharurot na truck hanggang sumalpok ito sa isang tindahan. Nung narinig namin na may kumalampag na malakas, yun na po yun, nung pagsilip namin, sumubsob po yung truck dito sa may yung titinda ng pritong manok. Doon po. Tapos yun, nakita namin may 2 naipit sa ilalim ng sasakyan. Yung bata po, nandun po, na-sandwich po doon sa poste. Tapos yung akala namin babae, nakabulagta po doon sa sa may mismong tapat ng tindahan ng manok. Kaharap akong ganyan, biglang dumaan dyan. Ang bilis. Tapos, pagdating doon, 2 agad ang naipit. Yung isa, pit-pit yung ulo. Yung isa naman bata. Dead on the spot ang bata at isa pang lalaki na bumibili lang sa tindahan. Yung bata, nagulungan, putol ang braso, kita, yung lalaki rito na namimili ng nabibili niya, pisak yung ulo. 5 naman ang sugatan, kabilang ang driver at nahinante ng truck. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, naunang nang araro ng jeepney at 3 SUV ang truck na may kargang sako-sakong asukal. Saka nito sinargo ang 3 bollards at nagtuloy-tuloy sa pinakaloob ng tindahan. Overloaded yung truck. Tapos allegedly nawalan daw siya ng preno. Pero doon pala sa may tulay ng Marikina, nakasagi na siya ng jeep. Patuloy ang investigasyon sa disgrasya. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Wala ang munang garantiya na hawak pa ng mga otoridad sa Czech Republic si dating Congressman Zaldico. Yan po sinabi ni Acting Justice Secretary Frederick Vida na nasa Prague ngayon para asikasuhin ang pagpapauwi sa dating mambabatas. At mula sa Czech Republic, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Pia, narito pa nga ba sa Prague, Czech Republic ang pugating dating kongresistang si Zaldico? Yan daw ang aalamin ni Acting Justice Secretary Frederick Vida oras na makapulong niya sa susunod na linggo ang kanyang mga Czech counterparts. Nangako rin si Secretary Vida na kanyang tutukuyin ang pinakamabilis na paraan para maibalik sa Pilipinas si Ko. Noong nakaraang Huwebes, mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyong nahuli si Zaldico at nakadetine sa Prague. Pinanindigan ni Acting Justice Secretary Frederick Vida ang impormasyong yan. Let's verify the facts. Maliwanag po sa impormasyon na nakarating mula po sa immigration at police authorities natin na nagkaroon po ng tiyempo na si former Congressman Zaldico ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Czech authorities. Pero pag-amin din ni Vida kahapon, walang garantiya na hawak pa rin ngayon ng Czech authorities ang dating kongresista. There's no such guarantee. We need to respect their laws. So there is a possibility na he may have gone out of Czech Republic already? Possible. Pero sabi ni Vida, hindi siya nababahala. Nakatakda rin daw dumating sa Prague si Philippine Center on Transnational Crime Executive Director, retired Major General Romeo Prestoza, para tutukan ang aplikasyon para sa Interpol Red Notice na makatutulong sa pagpapauwi kay Ko. Sa susunod na linggo, makikipagpulong ang high-level coordinating team sa kanilang Czech counterparts at Interpol. Isa sa mga hihilingin nila, personal na makita at makausap si Zaldico. Kung ito ay papayag sa mga pagkakataon na binibigay at sa panuntunan ng kanilang yung tinatawag nating data privacy nila. Sabi ni Vida, malinaw ang kanilang pakay. Ang pinaka-ultimate objective, di ba? Kailan at paano maiuwi ang akusadong si former Congressman Zaldico? Paano natin mapapaliit yung mundo? Do you aim to be escorting him back home to the Philippines once you return to the Philippines on the 30th? I need to check with law enforcement parameters, with the law enforcement parameters, with law enforcement agencies. If it's not feasible, why not?
Diba? Again, as I earlier stated, we would pursue the fastest way. Ang ayaw naman po natin ay mangingibang bansa na lang ay hindi na mananagot sa batas sa Pilipinas. Ito po yung mahalaga, kaya po kasama rin po sa team ng... Pia, may mga ilang pulong pa si Secretary Vida ngayong Sabado, kaugnay naman daw sa ilang mga law enforcement concerns. At bukas naman, Linggo, ay magsisimba raw siya para makita rin, bukod sa magdarasal, ay para makita rin ang ilang mga Filipino churchgoers dito sa Prague. At syempre, bibili rin daw siya at mag-uuwi ng imahe ng Santo Niño na patron dito sa Prague. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Prague, Czech Republic. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Marie Zumali. Nawala ng hanap buhay ang marami nagtitinda sa dating Commonwealth Market na nasunog kanina madaling araw. Ang sunog umabot sa ika-5 alarma. Nakatutok si Bea Pinlac. Bangungot na sunog ang bumulabog sa mga tindera sa Bonbon Market na dating Commonwealth Market sa Quezon City pasado alas 2:30 ng madaling araw kanina. Marami sa kanila nagkumahog isalba ang paninda habang mabilis na nilamon ng apoy ang malaking bahagi ng palengke. Ang iba, halos wala nang nailigtas. Siyempre mahirap. Tulala, nanginginayang saan kami lilipat. Ang hirap po. Hindi namin alam kung paano kami mag-uumpisa ulit. Automatic po yan, malulugi po kami ngayong araw na to. Umabot sa ika-5 alarma ang sunog na nirespondehan ng halos 60 truck ng bombero at fire volunteer. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa imbakan ng frozen meat at kumalat hanggang second floor ng palengke. Puro dry goods po, ukay-ukay ang karamihang laman. Doon po nahirapan tayo na mag-apula. May mga kantin po sa loob. Yung mga LPG po siguro na nandoon, yun po yung mga naririnig nating mga nagpuputukan. Hamon din sa pag-apula ng apoy nang magkasalubong ang mga manininda at mamimili na palabas ng palengke habang papasok naman ang mga bombero. Yung mga paninda po nila nakaharang po sa daanan ng mga kabomberohan natin. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Sinalakay ng otoridad ang isang compound sa Bataan kung saan binabago at pinapalitan ang tatak ng mga tangke ng LPG. Ang nabistong illegal na operasyon sa pagtutok ni John Consulta, exclusive. Ang dalawang lalaking ito sa Mariveles, Bataan, nahuli sa akto ng pulisya na tinatamper ang isang brand ng tangke ng LPG. Nang mapasok ang compound, tumambad sa mga operatiba ang halos 1,000 tangke ng LPG na pinilitan na ng kulay. Ayan, pinapalit nila oh. Tumambad din ang mga grinder, talim at iba pang gamit sa pagtatamper ng mga tangke. Tampering plate. Opo, sir. Kumukuha sila ng mga ibang tangke, no? Eventually, yung mark, binubura nila, binatatakan nila nung tatak nila, then yung pintura, pinapalitan nila. Hindi nga naman mahalata na galing pala dun sa kakumpetensya niya yung LPG tank na yun. Ayon sa PNP, base sa guidelines ng Department of Energy, mahigpit na pinagbabawal ang tampering sa mekanismo ng tangke ng LPG dahil maaaring makompromiso ang kaligtasan ng mga gagamit ito. Kinasuhan ng paglabag sa LPG law at trademark infringement law ang mga may-ari ng establishmento. Sinisika pa namin makuna ng pahayag ang 5 inaresto. After investigating yung mga nahuli nating 5 tao, baka may makuha pa tayong ibang information regarding their operation para mahuli na rin. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Lumaki pa ang inaasahang rollback sa diesel sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, hanggang 11 pesos ang posibleng tapya sa kada litro ng diesel. Posible namang walang paggalaw sa gasolina o kaya madagdagan ng 95 centavos hanggang 2 piso kada litro. Samantala, mahigit 21,000 metriko tonelada ng liquefied petroleum gas o LPG mula sa Amerika ang nasecure ng Energy Department. Sa May 20 hanggang May 31 ang inaasahang delivery ng imported LPG. Dahil po sa tindi ng init ngayon, pinayuhan ng pag-asa ang publiko na umiwas sa matining araw at uminom ng maraming tubig para maiwasan ng heat stroke. At may iba't ibang paraan naman ng pagpapapresko ang ilang Pinoy. Nakatutok si Jamie Santos.
Sa tindi ng init, tumapat sa binubugang hangin ng exhaust ng gusaling ito sa Quezon City para makapagpapresko. Sa mga namamasyal naman sa Quezon Memorial Circle, instant ginhawa ang hatid ng mga ikinabit na misting system gamit ang filtered water. Mas nawawala po yung init, yung sobrang init po, mas nalalesen. Lublub galore naman ang mga taga-barangay Malanday, Marikina sa kabi-kabilang inflatable pool na bahagi ng kanilang taunang Lubluban Festival. Kasi po mainit. Okay naman po, masaya. Lumoblog na! Kaya lang kulang pa ng tubig! Sa Lawag City, ginawang swimming pool ng magbabarkada ang isang pick-up. Habang sa Dilasag, Aurora, tuwang-tuwa ang mga bata sa pagtampisaw sa irrigation canal na ang tubig galing pang bundok. Kanya-kanyang paraan na ng pagpapapresko ang mga Pinoy sa pagtindi ng init ngayon. Batay sa forecast ng Pag-asa, mahigit 10 lugar sa bansa ang nasa danger levels o nasa 42 hanggang 51 degrees Celsius ang heat index o damang init. Posible ang magdulot ng heat cramps at heat exhaustion at ang patuloy na pagbababad sa init ay maaring mauwi sa heat stroke. Kahapon, 46 degrees ang naitalang damang init sa Dumangas, Iloilo. Payo ng Pag-asa sa publiko, umiwas sa matinding araw at uminom ng maraming tubig. At kung maaari, limitahan din ang oras sa labas. Huwag tayong masyadong mag-expose sa masyadong sikat na araw, lalo na sa mga oras na mula alas 11 hanggang 3 o'clock ng hapon. Sa Zamboanga City, na nasa 41 degrees Celsius ang damang init kahapon, iigsi sa 10 oras at tuwing every other day o tuwing makalawa na muna ang supply ng tubig ng kanilang water district simula sa Lunes. Bumaba raw kasi ang water supply dahil sa matinding init. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.